Magandang umaga. Ako nga pala si Jaisal L. Agnes at ngayon ay tatalakayin natin ang verbal at di-verbal na kung saan may tatlong katanungan na ating sasagutin. At una na dito ay ang magbigay ng isang sitwasyon sa buhay ng tao na nagagamit ang lahat ng tungkulin ng wika ng sabay-sabay. Halimbawa na lamang nito ay ang pagsasayaw o trainer. Isa kang trainer. Ano nga ba ang tungkulin ng wika ay ito ang instrumental, regulatory, representasyonal, interaksyonal, personal, heuristic, at imahinatibo. Dito, gaya na lamang sinabi ko ay ang trainer. Halimbawa na yun ay trainer. Pagbigkas na ginaganap, yun ay instrumental. Di ba kapag nagtuturo ka, kailangan mong ibigkas ng malakas upang maintindihan ng mga mananayaw. Regulatory naman ay ang pagkilos dito o gawa na o gumagawa ka na ng mga step ng sayaw. At pangatlo, representasyonal. Dito naman ay ang pagpapaliwanag ng steps. At interactional naman ay pagbati. Di ba kapag una pa lamang is binabati mo na ang iyong mga kapwa mananayaw. At sa heuristic naman ay ang pagtatanong o pagsasagot. Kumbaga, kapag hindi alam ng kasama mo ang steps, ay magtatanong sila kung paano nga ba ito, di ba? 'Yon. At ang panghuli ay ang imahinatibo, maingay, music, balyon. Sa pangalawang katanungan naman ay pumili ng isang modelo ng komunikasyon, iguhit ito at ipaliwanag kaugnay nito ang personal na buhay. So, ang pinili ko ay ang modelo ng Wellborn Scrum. Ayan. Kung nakita nyo. So, yun. Nakikita nyo naman dito, di ba? Dito naman ay encoding at decoding ay isang proseso sa pagitan ng tagapagdala at tagatanggap. At nagpapakita ng pagiging two-way process ng communication. Ipinapakita na bawat tao sangkot sa isang sitwasyong pang-komunikasyon ay may kani-kanilang field of experience na maaaring maapektuhan sa bias ng komunikasyon. Halimbawa na lamang nito sa akin ay kapag patuloy ang pakikipag-communicate ko sa mga magulang ko ay mas nagiging matibay at nagiging maganda ang aming ugnayan sa isa't isa. At ang pangatlo naman ay ang ipaliwanag ang kahalagahan ng komunikasyon sa kabuuang buhay ng tao. Personal, pinansyal, emosyonal, intelektual, social, at espiritual. Dito pa lamang ay sa pamamagitan ng mahusay at mahayos na pakikipag-usap at pakikisalamuha sa kapwa, mas lalo tayong nagkakaroon ng pagkakaintindihan at pagkakaunawaan. At ito ay ginagamit ng tao upang matalakay ang mga bagay na mayroong ikinalaman sa mga suliraning panlipunan at maiabot sa kinakaukulan upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Pangatlo, ito ay ang paraan natin upang makipag-ugnayan sa iba't ibang tao para tayo ay magkaunawaan at magkaintindihan. Pang-apat, sa pamamagitan ng komunikasyon, natutugunan at nagagampanan ang mga pang-araw-araw na gawain natin sa buhay. Sunod, nalilinang ang kakayahang pakikipag-ugnayan at pakikipagpalitan ng impormasyon sa iba't ibang tao. Isa itong paraan upang mas maunawaan at maintindihan ang pananaw sa opinyon ng ibang tao. Panghuli, upang maipahayag, maihatid at maibigay ang impormasyon sa mabisang paraan at maipahayag natin ang ating emosyonal, nating gustong damdamin sabihin. At ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon o ideya na kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema o mga simbolo. Ito ay isang paraan ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng cause na maaaring verbal o di-verbal. Yun lamang.